Ito yung kadalasang iniisip nila at sinasabi nila, at akala ko rin noon ng solar setup, lugi ka. Hindi tatagal yan. Hindi mo mababawi yung return of investment mo. So magandang araw sa ating lahat. So ayun, pag-usapan natin ngayon yung about dyan sa gastos natin. Kung mababawi ba natin yung ating investment or return of investment sa ating setup. So may dalawa kasing klaseng setup at may dalawang klaseng nagse-setup. So yung isa ay DIYer at yung isa ay syempre mayroong budget yan. So gusto nila ay bullseye kaagad. Ayaw nila ng sakit ng ulo. So gusto nila pag nailagay na, wala nang problema, wala nang kinakalikot. At sa DIYer naman, mas gusto nila yung may kinakalikot, may problema, may kinakalikot. Yan. Alam naman natin na yung DIYer ay relate tayo dyan. Yung gusto natin ay very complicated. Ayaw mag-settle sa tahimik. Gusto nila sakit ng ulo. Sila yung risk taker. Sila yung hindi mapakali. Sila yung addict. Yung hindi mapakali kung wala siyang sisirain. Ano ba? Katawag namin sa inyo, tuwan-tuwa tayo dyan kasi nga ganun din ako eh. Hinahanap ko kung ano yung pwede ko pang kalikutin dito. So naglilid ko minsan sa pagkakaroon ng problema, kahit walang kaproblema, nagkakaroon kasi nga minsan nagkakamali. Parang si Tony Stark, you learn by your mistake. Yan. So normal lang yan kasi nga DIYer, malikot ang isip, malikot ang kamay. Ganun talaga. So yung mga may budget, mga may kaya, ayaw nila ang sakit ng ulo. So doon sila kaagad sa settle. Sa sa DIYer, ayaw nila yung ganun. Ayaw nila. Kung bakit? Nangangati. Iisa yung bloodline natin. Yan, naninira. Kung hindi naninira, nag-aayos. Inaayos, sinisira, inaayos, sinisira. Kung minsan nga yung galing ka sa trabaho, mas una pang sisilipin to. Sa totoo lang, pag nasilip niya, napagmasdan niya yung wiring niya, ano pang kulang? Ano pang kulang? Ano pa isa-shopee ko ngayon? Ano pa ilalasada ko? Mas mura pa yung ATS, mas mura pa yung ganito kesa sa 300 na brick. Pero pagdating sa personal na gamit, nakaw, ni pabango, ni deodorant, wala. Nangangamoy na pero ang ganda-ganda ng setup. Yan. So lahat ay binabudgetan pagdating dyan. So dito ang estimated, eto guys ay estimate ko lang. So mag-comment na lang kayo sa comment section kung magkano talaga, kasi walang binigay na detail si Deye. So wala siyang binigay na price, wala din binigay na link. Parang brochure lang yung binigay. So para sa mga bago dito, para magkaroon lang ng idea, eto pachamba lang. Pero siguro malapit na rin na price ni Deye. Kasi yung nasa 8 kilowatt yata nasa 46 yata, 46,000. Ayan. So ito po ay para yung recap lang na niya, ng feature niya. So mayroon siyang touchscreen na LCD. Tapos on-grid at off-grid. So pwede siya maging grid tie. Gagana rin siya na walang battery pero kailangan ng grid. Ayan. So lahat ng dito, lahat ng kailangan mo, kaya din niya i-provide. Kahit sabihin na natin na 3,600 watts lang siya. Support siya ng on-grid, off-grid, backup load, 3.6 kilowatts. Tapos dito sa kanyang input from grid ay kaya din niya magbato ng maximum na 3.6 kilowatts. Then sa kanyang smart load, pwedeng genset, pwedeng microinverter, at pwede ring smart load. So ang estimated price na lang ko dito is nasa 35,000. Ito 3.6 kilowatts. Then 48 volts.
So ito po yung ginagamit kong solar panel para sa mga bago dito na nanood. So ito po ay Jinko na 200 watts. Bale 9 pieces. Ayan, 200 watts na Jinko. Then dinagdag ko po yung tambay dito. Ang connection ko ay series lahat. Equivalent of 216 volt DC. 200 watts lahat. Single string. 216 volts, 8 ampere. So matagal ko na pong ginagamit ito, and as of now wala pa akong nakikitang problema. Wala pang cracks, wala pang sunog. Ayan, baka naman Jinx, Jinko, makaalala ka kay Juan Dilasag, nakakarami ka na sa akin. So ang bili ko po dito sa isang panel ay 3,399 petot times 9. So nasa 30,000 mahigit. 30,000 sabi nila natin. Ito kasi matagal ko na to na mekos. Naninilaw po siya kasi matagal na siya eh. Ganyan pag puti. Pag puti yung background. Ito kasi clear. So hindi siya puputi, hindi magdi-discoloration. Then dito naman sa battery ni Deye na 51.2 volts, then 5 kilowatts, 104 AH or ampere per hour. Ayan. So ang tansya ko dito guys ay nasa 50 or 60,000. So wala naman kasi akong idea, hindi naman kasi nagbigay si Deye ng price. Ayan, nahihiya din naman ako magtanong kasi nga basta binigay ito noon, hindi na ako nagtanong ng price. Ayan, humihingi ako ng link kaya lang hindi na sila nagbigay. Yan, so sa tingin ko nasa 50 or 60. So kompleto na po ito. Meron na siyang wire. Meron pa nga siyang extra na ganito eh, for series or parallel kung sakaling mag dual battery ka. At communication cable. Mga filter ring or yung ferrite ring sa loob. Ang tanging problemahin mo lang dito ay wiring. So ang tansya kung magagamit mo dito ay nasa 2K siguro, 2,000. Yung circuit breaker kasi mabibili mo lang naman ng 100 pesos. Ang kailangan mo lang naman dito 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos eto hindi mo na kailangan, meron na dito eh, touchscreen. Lahat ng detail nandito na. Ilan kasi pag tinatamad ka, nandito. Eto, decor na lang yan, hindi na kailangan kasi meron na dito ABS. So pag may kuryente at gusto mong connect, automatic siya. Set mo lang. Then kung gusto mo off-grid, pwede rin na. Decor lang yan. Walang linya sa ano, AC. So pag gusto mong paganahin sa AC, di on ko lang dito. Ito yung papasok sa Deye. So hindi ko siya pinapapasok. Wala pa akong nagamit. Patayin lang natin. Kaya naman ni Deye. So simula noon hanggang ngayon, di ako gumamit ng grid. So about sa price ni Deye inverter at battery ay according na lang sa aking estimated guys, kasi nga wala naman akong exact talaga na amount na pagkaalam sa kanila. So estimated na lang kasi yung 8 kilowatts yata nasa between 60,000, 64, 65,000 to 40,000. Ayan. So si inverter Deye 3.6 ay sabihin na natin nasa 35,000. 35,000 plus sabihin na natin 50,000. Yan, 50,000. O sabihin na natin 60,000. Yan, 60,000 plus yung solar panel natin, tag na lang natin hanggang 30,000 kasi mura na ngayon. Nung bili ko noon nasa 4,000 pa yung apat. So sa pasok ng nasa 3,900 na lang. Yan. So plus 2,000 para sa wiring. So nasa 127,000 lahat. Ayan. So kung marunong ka mag-wiring, di ikaw na lang mag-wiring para makatipid.
Yan, kung may matitipid ka, hanggang kaya magtipid, magtipid ka kasi nga naka fully set up ka. Yung kumbaga naka settle ka sa magandang brand. Yung tibay, siya nga pala sa tibay at quality, piliin mo na lang yung maganda at matibay. Huwag si pow, pow. Madi adyan. Andyan naman si wag lang si okay, o kaya si yan o. Okay. So, bawi ba natin siya? Bawi ba natin siya? Okay, divide natin in, kasi ang sa amin dito, ang pinakamataas na bayarin ko sa sa kuryente 2,000. Yan, 2,000 pesos ang per month. So, mababawi natin siya in 63 months. 63.5. Divide natin in 12 months. Yan. Equals, bawi natin siya in 5 years. You know? 5 years mababawi natin. Oh, medyo matagal yata. Tagal naman yata. Baka may masira. Yung battery po kasi ni Deye ay garantisado po siya within 10 years. Kaya nga po, mas pinopromote ko na yung mga pre-made na siya tapos branded or yung may brand, may pangalan, quality pangalan. Yung iba kasi ay mas trusted nila mag-DIY. Hindi ko po rin pinopromote yun kasi nga yung pagbili natin ng mga cell, battery, hindi maiwasan na mahaluan ng bulok na itlog. Ayan. Nasubukan ko na yung S168 yan ngayon, hindi ginamit, hindi nasulit nung bumili siya ng 2 set, hindi na nasulit. Sabihin na natin mas mura, kaya lang mapapamura ka naman sa quality niya. So mas mas prefer ko yung pre-made tapos yung quality made. Ayan. Kahit ano yan, basta yung pre-made, at least tiwala ka na lahat ng ginamit nila is good. Ayan. Pati inverter, good. Hindi lasag, masyado naman yatang malaki yung gastos na 127,000. Ayan. Kung generator na lang yung binili ko, yung 40,000, pwede na. Under na. Ang kaibahan lang po kasi, yung ganito talagang napakamahal. Napakamahal niya talaga. Sunugan ng bulsa at butasan ng bulsa talaga. Yun nga lang kasi, pag ito na i-set up mo, harvest ka na lang ng harvest. Pag minsanan yung bayad mo, full blast yung bayad mo, lahat-lahat, na-set up mo na, pero yung harvest mo, dire-diretso. Kaya nga po, ang sinabi ko ay yung mga pre-made para iwas butas. Magandang klaseng brand para iwas butas. Ayan. Kasi yung sa amin, ganito 1 year lang ayaw na umandar. Kasi si so kung generator yung binili natin, 40,000 is enough. Yun nga lang kasi bawat paandar mo dyan, kakargahan mo. Maintenance na lang hindi naman masyado. Yun nga, lalo kung di crudo, ang presyo ng crudo ngayon at gasolina parehas. Bawat paandar mo dyan, gas. Dito, hanggat may araw, may pag-asa. Hanggat may araw, may energy ka. Ayan. Siyempre, mas maraming battery, mas marami kang energy na may store. So, depende sa inyo. Pero para sa akin, mas convenient, mas reliable, mas tipid siya Kasi nga, oras na nai-set up mo na siya, harvest ka na lang ng harvest. Okay, so, bawi naman. In 5 years, bawi na yan. Bawi. Parang motor na hinulugan mo, iyon na. Yan. Ewan kung may nag-o-offer ng rent to own. Yung i-install nila yung solar panel, then monthly, huhulugan mo, after nung hulog, sa'yo na yung system.
Ewan kung meron ganon. Sana magkaroon ng ganon para sa mga hindi kayang mag-avail ng magandang setup pero magandang pangalan. Huwag niyong babaratin kasi nga barat yung unit pero magandang klase, wala pong ganon. Yan. So maraming salamat. Next time ulit. Bye bye.